Isang mayabong na araw mga SLP implementers. Sa previous na video, ating tinalakay ang pre-implementation stage. Ngayon, ating tatalakayin ang ikalawang yugto sa Punla phase, ang social preparation stage. Sa ilalim ng social preparation stage, ang mga interesadong individual ay tinitipon at binibigyan ng orientasyon patungkol sa programa sa pamamagitan ng aktibidad na tinatawag na SLP Assembly. Ang SLP Assembly ay tinakda na Implementing Project Development Officer o IPDO at tumatagal ng 1.5 araw. Sa pagsisimula ng assembly, ang mga naimbitahang kalahok ay binibigyan ng Data Privacy Consent Form bilang pagtalima sa Republic Act No. 10173 o ang Data Privacy Act of 2012 na nagbibigay proteksyon sa pribadong impormasyon ng mga Pilipino. Ang pagsang-ayon ng kalahok sa SLP Data Privacy Consent Form ay nangangahulugan na kanyang ipinagkakatiwala sa SLP ang kanyang pribadong impormasyon sa kondisyon na ito'y gagamitin lamang sa pagproseso ng kanyang pagsali sa programa. Kung sakali naman na tumanggi ang kalahok sa Data Privacy Consent Form, ito'y nangangahulugan na siya ay hindi natutuloy sa pagsali sa programa. Samantala, ang mga kalahok na magbibigay ng pagsang-ayon at magpapatuloy sa programa ay bibigyan ng orientation tungkol sa SLP. Dito, ipapaliwanag sa kanila ang mga kwalifikasyon sa pagsali at ang mga uri ng tulong na maaari nilang matanggap mula sa programa. Sa pamamagitan ng SLP orientation, ipinapaabot sa mga kalahok ang layunin ng programa at ito ay ang maitaas ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mga tulong na may kaugnayan sa pagpapalakas ng kasanayan, karanasan at kakayahan ng mga kalahok upang sila ay magkaroon ng kapaki-pakinabang na negosyo at trabaho. May 2 tracks ang programa, ang Micro-Enterprise Development o MD track at ang Employment Facilitation o EF track. Sa pamamagitan ng MD track ay natutulungan ang mga kalahok sa pagsisimula, pagpapatuloy at pagpapalawak ng mga negosyo o micro-enterprises. Ang mga sumusunod ay ang mga benepisyong maaaring matanggap sa ilalim ng MD track. Seed Capital Fund, Skills Training Fund, Cash for Building Livelihood Assets Fund. Samantala, ang EF track naman ay naglalayong ihanda at suportahan ang mga kwalipikadong kalahok sa paghahanap, pagpasok at pananatili sa kapaki-pakinabang na trabaho. May 2 benepisyo na maaaring makuha mula sa EF track at ito ay ang Employment Assistance Fund, Skills Training Fund o STF. Maaaring makatanggap ng tulong mula sa SLP ang isang individual kung siya ay nagtataglay ng mga sumusunod na kwalifikasyon. Matapos ang SLP orientation, ang mga kalahok na interesadong magpatuloy sa programa ay nangangailangang magpasa ng Letter of Intent o LOI sa IPDO. Ang mga individual naman na hindi na nais magpatuloy na sumali sa programa ay kailangang magpasa ng waiver bilang katibayan. Kung ang mga kalahok na nagpasa ng LOI ay isang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS, siya ay tutuloy sa pagsagot ng SLP Profile Form at Livelihood Skills Assessment Form o LSAP. Kung sakaling hindi kabilang na isang individual sa PORPIS, siya ay sasailalim sa SLP Means Test upang malaman kung siya ay kwalipikadong makasali bago magpatuloy sa mga susunod pang hakbang. Ang mga kalahok na kwalipikadong makasali sa MD track ay tutuloy sa SLP Association Formation. Samantala, ang mga kwalipikado namang makasali sa ilalim ng EF track ay iimbitahang dumalo sa Basic Employment Skills Training 1 o BEST 1. Pagkatapos sumagot ng LSAP at sa sandaling matukoy na ang angkop na track ng mga kalahok, ang IPDO ay magbibigay ng SLP Participant Reference Slip kung saan nakasaad ang contact number o email address ng IPDO na kanilang maaaring kontakin para sa kanilang mga katanungan. Matapos nito, maaari na rin itakda ng IPDO ang schedule ng SLPA formation para sa kalahok ng MD track at gayon din ang BEST 1 para naman sa mga kalahok ng EF track. Matapos ang SLP assembly, ay maaari nang i-encode ng IPDO
sa SLP Information System o SLPIS ang impormasyon ng mga kalahok. Para sa mga kalahok sa ilalim ng MD Track, sa susunod na yugto ng Social Preparation Stage matapos ang SLP Assembly ay tinatawag na SLP Formation. Sa puntong ito, ang mga kalahok ng MD Track ay titipunin at bubuuin upang maging isang SLP Association o SLPA. Sa yugtong ito ay sasailalim ang mga kalahok sa mga pagsasanay upang linangin ang kanilang kakayahan sa organization development at leadership o pamumuno. Sa pagbuo ng SLPA, ang mga kalahok ng MD Track ay sasailalim sa organizational development and leadership training. Sa pamamagitan ng pagsasanay na ito, inaasahan na makakamit ang mga sumusunod na layunin para sa mga kalahok. Sa pagsasagawa ng mga pagsasanay na ito, ang IPDO ang maaaring gumanap na Subject Matter Expert o SME. Kung sakali naman na ito ay hindi magampanan ng IPDO, maaaring ang Capacity Building Project Development Officer o CPDO ang magbigay ng pagsasanay. Kung hindi rin kwalipikado ang CPDO upang ibigay ang pagsasanay, maaaring humanap ang Provincial Partnership Officer o PPO ng external partner na makapagbibigay ng nasabing pagsasanay. Sa ilalim din ng SLP Formation ay maaaring ibigay ng IPDO ang Menu of Viable Microenterprise Projects na naglalaman ng listahan ng mga negosyo na maaaring simulan ng SLPA sa kanilang komunidad. Kung sakali naman na magrekomenda ang SLPA ng ibang proyekto na hindi matatagpuan sa Menu of Viable Microenterprise Projects, maaaring gawin ng PhilPDO ang mga sumusunod na hakbangin. Sa yugtong ito rin, ang mga program participants ay tuturuang magsagot ng Modality Application Form o MAF at gumawa ng mungkahing proyekto. Ang SLP Formation ay tumatagal ng mahigit 3 araw. Isa rin sa mga aktibidad na kailangang gawin ng isang SLP Association ay ang pagbubukas ng account sa bangko sa tulong ng IPDO. Maaaring isang guni ng IPDO ang SLP Association sa mga bangko kung saan may umiiral na partnership ang DSWD, gaya ng Land Bank of the Philippines. At dyan nagtatapos ang ating talakayan sa unang bahagi ng Punla Social Preparation Stage. Para sa mga karagdagang impormasyon at mas detalyadong proseso, hinihikayat namin kayong basahin ang Field Operations Manual o FOM. Hanggang sa susunod mga SLP implementors, sa susunod na video ay tatalakayan naman natin ang Part 2 ng Social Preparation Stage. Sulong kabuhayan tungo sa pagyabong. Paalam!